So I know that everyone is ready to worship our Lord this afternoon. Isang ambong malakas sa walakpak para sa ating Panginoon. Sama-sama ulit nating awitin ang awit na to para sa Kanya ngayong hapon. Come on, village! Lahat ng nauuhaw sa Panginoon, umawit ngayong hapon. Masyadong abala ang paligid, pero may tinig sa loob ko. Pagod na ang kaluluwa, sa'yo lang hihinga. Hindi sapat ang lakas ko, hindi sapat ang alam ko. Kung wala ka, Panginoon, ako'y wala rin. Kasi kaya tatawag ako, kahit pa mahina, kahit pa masalat piling, ikaw ang pag-asa. Ikaw ang hinahanap ng puso ko, ikaw ang kailangan ko, walang ibang sasapat, ikaw lang, Jesus. Tulad ng usap na umuhaw sa tubig, kaluluwa ko'y sumisigaw. Ikaw ang buhay, ikaw ang lakas, ikaw lang ang gusto. Sa bawat hakbang ng paa ko, ikaw ang direksyon. Sa bawat tanong na walang sagot, ikaw ang tugon. Hindi ko hawak ang bukas, pero hawak mo ako. At sapat na yun, sapat na yun. Sa dilim man o liwanag, ikaw ang aking awit. Sa luha marumala, sa iyong nakapit. Ikaw ang hinahanap ng puso ko, ikaw ang kailangan ko, walang ibang sasapat, ikaw lang, Jesus. Tulad ng usap na umuhaw sa tubig, kaluluwa ko'y sumisigaw. Ikaw ang buhay, ikaw ang lakas, ikaw lang ang gusto. Come on! Give Him praise! Purihin mo namin ang Panginoon! Sabay-sabay! Sa bigat ko, ikaw ang alaala. Sa kalagitnaan ng gabi, ikaw ang hinahanap bago sumikat ang araw. Ikaw ang Diyos na hindi bumibitaw. Hindi ko hahawakan ang pangarap, isusuko ko ang lahat. Hindi kayang iligtas ang sarili.
Ang kauhawan ng aming mga puso ay sa iyo lamang matatagpuan ng lunas, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon o Diyos, na ang aming mga pusong uhaw ay sa iyo'y manahan, sa iyo'y manatili, sa iyong presensya, Panginoon. Patuloy mo na manabik sa iyong mukha na nais naming makita, Panginoong Hesus. Tanggapin niyo po ang awit, palakip ang aming mga uhaw na puso sa hapong ito. Sa piling mo
sa iyong iling, Panginoon. Yan yung ang aming mga puso, kaluluwa ay manahan, Panginoon. Panginoon, ang awit pong ito ay isang awit ho ng panawagan, Panginoon. Sa mga pusong tumigil ng mangarap, sa mga pusong tila ba nakalimutan ang kanilang tawag, sa mga pusong natakot ng humakbang, sa mga pusong patulit-ulit na nadarapa sa pagkakasala. Ang awit mong ito ay isang panawagan na magpatuloy. At hindi ho tayo makakatuloy kung hindi ho natin isusuko ang lahat sa Panginoon. Kaya po ang awit na ito ay taon ng pagsuko. Habang inaawit po natin ito, bakit di mo isuko sa Panginoon ang lahat? Suko mo sa Panginoon ang iyong pangarap. Suko mo sa Panginoon ang iyong takot. Isuko mo sa Panginoon ang mga kasalanan. Lahat ng bagay na humahadlang sa iyong paglago, sa iyong relasyon sa Panginoon, bakit hindi mo bitawan? Isuko sa paanan ng Diyos at sumunod ka sa Kanya, sapagkat tayo'y tinawag ng Panginoon para magmahal. Awitin mo natin sa Panginoon ang awit pong ito, taon ng pagsuko. Sa awa mong nahal sa krus, doon na nagsimula ang lahat. Hindi sa aking kabutihan, kundi sa biyaya mong tapat. Dugo ni Kristo ang nagligtas sa pusong patay sa sala. Ako'y tinawag mula sa dilim, sa buhay na may pag-asa. Dahil ako'y tinubos na at pinawalang sala, ang buhay ko'y sa'yo. Atin pong awitin sa Panginoon. Ito ang taon ng pagsuko. Kay Kristo ang buong buhay ko. Isang buhay na handog, paringan sa'yo'y kalugod-lugod. Hindi para kitain ang iyong pag-ibig, kundi dahil ito'y tinanggap ko na. Binabago ng Espiritu ng Diyos. Ito ang taon ng pagsuko. Binabago mo ang isip ko sa liwanag ng iyong salita. Hindi na ayon sa mundong ito, kundi sa kalooban ng Ama.
ako'y bahagi, tinawag upang magmahal. Paglingkod ng may kababaang loob, sa lakas na ikaw ang nagbigay. Sa pag-asa'y magtitiis, sa panalangin ay tapat. Dahil si Kristo ang aking lakas, ito ang taon ng pagsuko. Kay Kristo ang buong buhay ko. Isang buhay na handog, banal sa'yo'y kalugod-lugod. Hindi pa nakitain ang iyong pag-ibig, kundi dahil ito'y tinanggap ko na. Binabago ng Espiritu ng Diyos. Ito ang taon ng pagsuko. Hindi na ako alipin ng kasalanan. Bitawan po natin lahat sa Panginoon. Ako'y pinalaya ni Kristo. Gusto natin maging malaya sa Panginoon. Bitawan po natin lahat. Hindi ko tinalo ang kasalanan. Siya ang nagtagumpay sa krus. Hindi Ako nalakad sa sariling lakas. iyong Espiritu ang naggabat. Sa kabutihan ako'y magtatagumpay. Dahil si Kristo ang aking buhay. Ito ang taon ng pagsuko. Kay Kristo ang buong buhay ko. Isang buhay na handog, banal sa'yo'y kalugod-lugod. Hindi para sa sarili ko, kundi sa iyong kaluwalhatian. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Ito ang taon ng pagsuko. Kay Kristo ang papuri sa buhay at kamatayan. Ngayon at Kay Kristo ang papuri sa buhay at kamatayan. Ngayon at magpakailanman. Kay Kristo ang papuri sa buhay at kamatayan. Ngayon at magpakailanman. Purihin po natin ang Panginoon. Sa iyo ang papuri, pagsambat, pagdakil at pasasalamat sa tanging pangalan mo lamang, aming Panginoong Yesus, ang tunay na Yesus ng Biblia. Amen at amen. Happy Sunday po sa bawat isa. Isa nga pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Ano po? Tuloy ho natin
natin ano po yung ating pinag-aaralan po sa aklat po ng Romans. So balikan lang po natin Romans 10 verse 1 to 8 bago tayo pumunta ho sa ating work. So this afternoon, dalawang lang po ang ating pag-usapan. Mahalaga po ito. Kita niyo ho kung paano natin hinihimay ang salita po ng Diyos. Romans 10 pa lang pero nakakailang puro na po tayo. So sabi niya, verse 1, mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at ininadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. So, napag-aralan na po natin yan. Ano nga po yung malaking hadlang sa kaligtasan? Very good. Lahat kayo pupunta sa langit. Okay? Sabi dyan, mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at dinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Grabe po no, although they were chosen nation, although lahat po ng privileges ibinigay po sa kanila, marami po sa kanila ay hindi po naniwala sa ginawa ho ng Panginoong Jesus sa krus. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Okay, sabi ho natin, sobra ho. Pagdating ho yung seal na tinatawag, sila ho yun. Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ang Diyos ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Ganito ang isinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid patay sa kautusan. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid patay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat sa langit upang pababain si Kristo. Ito yung tinuro ni Sir Waltz nung nakaraang Sunday. Huwag mo rin sabihin, sino ang bababa sa kailaliman. Kailangan pa ba natin pumunta sa langit? Kailangan pa bang pumunta sa kailaliman para malaman natin ano po ang muling buhayin si Kristo? Verse 8. Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang mensahe, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinangaral namin tungkol sa pananampalataya. Dito tayo mag-concentrate ngayong hapon. Verse 9 and 10 lang. Kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya, na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Tayo pong lahat ay lumapit po sa Panginoon. Aming Amang Banal, sinasamba ka po namin, dinadakila ka po namin sa hapong ito. Wala pong ibang nais ang aming mga puso, kundi kami po ay Panginoon, kausapin mo lamang, maunawaan namin, Panginoon, ng lubusan ang iyong salita, Panginoon. Hayaan po ninyo ang bawat isang naririto, Panginoon, Ama, ay saan po lamang po ang kaisipan, saan po aming Diyos. Mangusap po kayo, Panginoon. Ama, wala po kaming ibang nais, wala po kaming ibang hangarin, Panginoon. Hindi ang patuloy na maunawaan, Panginoon, at makilala ka, maunawaan ang salita, at malaman po, Panginoon, Ama, ang biyaya, Panginoon, ay pinagkaloob sa amin. Salamat. Salamat po. Sinasamba ka po namin, dinadakila ka po namin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. So ngayong hapon po, siguro nabasa nyo na po yung verse na yan, pero nais ko po na aralin po natin ng mabuti. Sabi po, ang title po natin ay The True Way of Salvation. Ang totoong paraan ng kaligtasan. So, tingnan po natin, ano po, ang problema po ng Israel ay hindi po nila naunawaan po kung ano po yung ginawa ng Panginoong Jesus. Ano ho? Sabi nga natin, ito po yung tatlong area na kung saan, hindi po nila tinatanggap hindi po nila nauunawaan. Sabihin natin, ignorance and unbelief. Sabihin natin, unbelief and ignorance. Ito ho yung kanilang problema. So number one, na hindi ho nila matanggap at hindi ho nila nauunawaan at pinaniniwalaan the ignorance of the person of God. So number one,
yung sino ba talaga ang Diyos? Ano po? Hindi ho nila naiintindihan yun eh. Hindi ho nila inuunawa. Okay? Hindi ho nila, iba ho yung nawa ho nila. Hindi ho nila maunawaan na ang Diyos ay banal at ang Diyos ho ay matid. Sabihin ho natin, holiness, righteousness. Yan ho eh. Yung dalawang salitang yan, hindi ho nila yan matanggap. Okay, tingnan ho natin. Sabi ho sa Romans 10 verse 3. Pakita lang natin. Balikan lang ho natin. Okay. Sabi niya, dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao. Hindi ho nila kinilala yung pamamaraan ng Diyos para tayo ho ay maging matuwid. Paano ho ba? Diba? Ang kanila po kasi, pakinggan ho nating mabuti, ito ho ang kanila, ang standard ho nila, reach po, kakamtan po ang katwiran po ng Diyos sa pamamagitan ho ng kanilang gawa. Mabuti ako eh, wala naman akong kaaway, tulong ako sa kapwa, nagbibigay ako ng malaki sa church. Akala ho nila, sa mga bagay na yun, makakamtan ho nila yung pagiging matuwid. Ano po, hindi po yun ang pamamaraan po ng Diyos. Naunawaan ho natin, gusto ko hong makita, ito ho yung problema ho ng mga Israel. Linaw. Diba sabi niya, since they did not know the righteousness of God. At ano pong ginawa nila? And sought to establish their own. Gumawa ho sila ng sarili nilang pamamaraan. Okay? Sabi dyan, they did not submit to God's righteousness. Ang linaw ho. Sabi ho sa Tagalog, gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Akala ho nila yung pagiging religious nila, pagiging mabait po nila, pagtulong po nila sa kapwa, magiging katanggap-tanggap na yun sa Panginoon para ho sila ay maligtas. Which is not. Hindi ho yun ang pamamaraan po ng Diyos. Unawaan po natin, hindi po yung pag-attend mo sa church ang makakapagligtas sa'yo. Hindi po yung pag-mission mo ang makakapagligtas sa'yo. Hindi po yung pagtatides mo, pag-o-offering mo ang makapagligtas sa'yo. Sabi ho sa Luke 16 verse 15, rebuke po ng Panginoong Jesus ang mga Pariseo. Basahin ko po, sabi po sa Luke 16 verse 15, you justify yourselves before men, but God knows your hearts. Ang linaw po. Ano? Kaya ho, grabe ho, ano? Sabi ho ng Panginoon, grabe, yung mga Pariseo, masyado kayong mapagpaimbabaw eh. Kaya't sinabi niya sa kanila, nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga taong, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga so, grabe, no? Sabi ho ng Panginoon, verse 15, sabi ho, ang kausap na ho yung mga Pharisees. Sabi ko ho sa inyo, anong tawag sa mga Pariseo? Diba? They call themselves scribes. Grabe ho yung paggalang ho ng mga tao pag sila ho ay lumalabas ho at yung mga iba ho ay tumitigil sa kanilang ginagawa at sila ho ay nagbibigay galang. Kasi grabe ho, pagdating ho sa pagsunod ho ng mga ng 10 utos, grabe, alam na alam nila ho yan. Pero sabi ho ng Panginoon, tingnan ninyo, verse 15, sabi niya, nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga taong, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso. Okay? Marami ho sa atin, madali, sabihin mo sa katabi mo, madaling pagpanggap. Pero alam ng Panginoon ang nilalaman ng iyong puso. Diba? Yung pagkakasama tayo, ang dali ho. Na parang banal na banal ka, matuwid ka, maayos na maayos ka, pero kamusta ka pag ikaw na lang mag-isa? Kamusta ho yung nilalaman ng puso ho natin? Malinis ba? Yun po yung tanong. Ano po? Tingnan ho natin. So, hindi ho kinilala ng Israel ang pamamaraan ng Diyos. Yung pagiging banal at yung pagiging, diba, yung paraan para maging matuwid ang tao, hindi ho sa pamamagitan ng gawa po natin. Okay? So sabi dyan, they tried to establish their own righteousness instead of submitting to God's righteousness. Yan ho yung problema ng mga Israelites, ng Israel. Okay. So, kamusta ho kayo? Tingnan niyo yung katabi mo. Religious lang ba yan? So, tingnan ho natin. Ito pa ho yung pangalawang problema. Ano ko lang po ha.
Pinapakita ko lang po sa inyo. Sabi sa Romans 10 verse 4. Okay? So number 1, the ignorance of the person of God. And number 2, ignorance of the provision of Christ. Ano yung provision ng Panginoong Jesus? Ano yung binigay ho sa atin? Ano yung pinagkaloob niya sa atin? Ano yung ginawa niya sa krus? Ano po? Sabi sa Romans 10 verse 4. Pakinggan yung mabuti Romans 10 po, theology po ito when it comes to salvation. Okay? Kaya dapat alam na alam nyo yan. Sabi na, verse 4, Christ is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes. Sabi niya, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan. Meron pa bang iba? Diba wala na, tinanggal na ho ng Panginoon yung kautusan. Kasi po, kung sa pamamagitan ho ng gawa natin, okay, pakinggan ho natin ha, kung by means of human works, ang standard para tayo yung maligtas, kailangan po 100% makasunod po tayo sa law. Sabi po sa Galatians, isa lang ang mabiolate mo doon. Wala! Makasalanan ka! Kaya po ang ginawa ho ng Panginoong Jesus, yung katwiran, binigay niya po sa atin. Ito ho yung katwiran na hindi ho natin makukuha sa pamamagitan po ng gawa ho natin. Kaya ho tayo naging matuwid sa harapan ho ng Diyos dahil po sa Panginoong Jesus. Panginoong Jesus po ang gumawa nun kasi we cannot reach that. Hindi po natin pwedeng makuha yun sa pamamagitan po natin. Kaya ang Panginoong Jesus ang gumawa nun para sa atin. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Naunawaan ho natin. Alam ko ho, sabihin mo sa katabi mo, tinapos na ng Diyos ang kautusan. Tinapos na po ng Panginoong Jesus. Christ ended the law as a means of earning righteousness. Tinapos na ho ng Panginoong Jesus ang kautusan. Kasi hindi ho tayo walang makakagawa po noon. Kasi ang law demands perfect obedience. Tayo po, we cannot have perfect, we cannot achieve perfection. Sabi mo sa katabi mo, kahit kailan, hindi ka magiging perfect. Diba? Ito ho yun. Kaya po ginawa na ho ng Panginoon para sa atin. Ito yung sinasabi ko sa Galatians 3. Tingnan na lang po ninyo. Diba? Breaking one part of the law makes a person guilty of all. Kung nagawa mo nga yung yung isa hindi mo nagawa, wala pa rin. Unawaan ho natin. Kaya po, ang Panginoon na po ang gumawa, nagbigay ng righteousness para sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Naunawaan natin ba ang law? Tingin ho kayo sa akin. Ang law, gagawin mo yan. Pero po ang pananampalataya, sabi ho, believe and receive righteousness. Ito ho, pananampalataya po ay pagtitiwala po ng buong-buo sa Panginoon. Pagtitiwala po dun sa, Lord, sapat na po ang ginawa mo sa krus, wala na akong pwedeng gawin. Kaya po ngayong hapon, ang tanong po, this is the critical question that we need to answer. At dadako po tayo dun sa Romans 10 verse 9 to 10. Paano po tayo maliligtas? Okay? The critical question for us is, paano po, how is salvation received? Paano natin tinanggap ang kaligtasan? Dalawang salita, hindi ho dapat nagwalay. If you confess, sabihin natin, confess. If you confess with your mouth that Jesus, sabi niya, if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Okay. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart, okay? So yung word na confess and believe, or okay, sabi sa Tagalog, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Verse 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig
at sa gayon ay naliligtas. Madali lang naman pala eh. Yun lang naman pala gagawin ko. O confess ko lang na ang Panginoong Jesus ay Diyos at mananampalataya ako sa Kanya, ligtas na. Ano ho dito yung pag nag-share ho, sumunod ka lang sa prayer ko. Sabihin mo lang na ganito, ganyan, ganyan. Maliligtas ka na. Ganun pa talaga. Pag-aralan natin na, kasi ho, minsan po, nabababaw ho natin ang gospel. Sabi ho, okay, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya na siya'y muling pinuhay ng Diyos, maliligtas ka. Okay, sabihin natin, sumasampalataya. Ano sabi dyan? Buong puso. Ano daw po? Buong puso kang sumasampalataya na siya'y muling pinuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ito ho ang problema natin. Tingin ho kayo sa akin, napaka-importante po nito. Ang totoong pananampalataya, ang totoong pagsampalataya sa Panginoon is not purely intellectual. Pakinggan ho nating mabuti ha. Sabi dyan, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya. Sabihin natin, buong pusong sumasampalataya. Believing from the heart. Pag sinabi ho nating totoong sumasampalataya through faith, is not merely intellectual agreement. Pag sinabi ho nating intellectual agreement, sumasampalataya ako, naniniwala ako na ang Panginoon ay Diyos, naniniwala ako na ang Panginoon ay anak ng Diyos. Yan. Tama ba yon? Tama naman. Diba? Pero ito ho, wag ho nating kakalimutan. If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart, buong pusong pananampalataya. Alam nyo, itong problema, sabihin mo sa katabi mo, hindi ko sinasabing sabihin mo, tingnan mo, sige ho, tingnan mo, sabihin mo, kahit demonyo, sumasampalataya sa Panginoon. Sabi ho sa Bible, even demons believe. Sa totoo pa nga, ano pa daw po sila? Sila ay nanginginig pa. Even demons believe and tremble. Kaya mag-ingat po tayo kung hindi utanin pong nanunawaan po ang gospel. Hindi lang po basta hindi po basta naniniwala na ang Panginoon ay Diyos, na ang Panginoon ay namatay at muling nabuhay. Hindi po. Sabi ho, believing from the heart. Ano pong ibig sabihin yan? Mas malalim po ang tinutukoy na pagsampalataya po dyan. Pakinggan ho nating mabuti. Next, mas malalim po sa pag-alam mo sa doktrina, mas malalim mo na alam mo. Nakakatakot ho yung judgment po ng Panginoon pag hindi ako kumilala. Hindi lamang po ba sa kapatawaran na ikaw ay mapatawad sa kasalanan, hindi ho pagiging religious. Mas malalim po yung sinasabing at buong puso kang sumasampalataya. If you believe in your heart, wag ho nating kalimutan yan. Okay? Alam niyo ho yun? Yung galing ho sa puso na pagsampalataya, a deep inner conviction and trust that Jesus died for our sins, that God raised Him from the dead, work alone, save us. Na Panginoon, walang ibang makakapagligtas sa akin. Sapat na yung ginawa mo. Panginoon, nananampalataya ako na ikaw ay namatay, muling nabuhay. Ito ho, ang problema ho sa atin, marami ho sa atin ang nananampalataya, naniniwala ho sa ganyan, pero ito ang wala. Tingin ho kayo sa akin, ito yung kulang. Ano po yung nasa unahan? Basahin po natin lahat. Okay, sabi dyan, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay, ito yun eh. Hindi naman pwede po na, nananampalataya ako sa Panginoon, kinikilala ko siya na siya ay namatay, muling nabuhay, alam ko na siya ay anak ng Diyos, pero, gusto yung buhay natin, nire-reject po natin yung pagiging Panginoon. Pag sinabi ho natin confession of Jesus Christ, kung ipahahayag, if you confess with your mouth, ano pong ibig sabihin ng confess doon? It means, surrender to His authority. Sabihin natin, yun ang problema mo sa atin. Ang gusto lang natin ito ay na life. Ang gusto lang po natin pagpapatawad ng kasalanan. Ang gusto lang po natin maligtas. Pero yung isuko ho natin ang buhay natin, ang lahat sa Panginoon. Siya ho ang mag-control ng buhay natin. Ayaw ho natin. Sabi ho natin, ang
kaligtasan po ay by faith alone. Tama po. Sa pagsampalataya lang po sa Panginoon. Pero lagi po nating sinasabi, but the faith that saves never alone. Yung sinasabi ho ditong pagsampalataya, it leads to what? Real surrender. Yung pananampalataya, yung buong pagsampalataya mo, yung buong puso mong pagsampalataya sa Panginoon, dapat po magpo-produce po ng pagsisisi. Magpo-produce po ng pagkamuhi sa kasalanan. Dapat po nagpo-produce po ng pagsunod sa Panginoon, pagsunod sa kalooban ho ng Diyos. Pakinggan ho natin mabuti. This is important. Kaya sabi ko ho sa inyo, so ngayon, mag-iiyak ka dyan, tulo na ang uhog mo, lahat na ho, iniyak mo. And after that, mayroon pang pagsunod. Yun ho ang tanong. Mayroon po bang paghakbang para gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Umiyak-iyak ka. Sabi ng Panginoon, di kalooban ng Diyos ang partner mo, iwanan mo. Iyak ka lang. Ayaw mong maging Panginoon ng Panginoon sa buhay mo. Ayaw mong ang Panginoon na po ang mag-control ng buhay natin. Ano ang problema? Di ba? Nagme-ministry ka. Ang galing mong mag-perform. Di ba? Kaya nga sabi ho dun sa atin ng lakbayan, from performance to what? Sa totoong pagtagpo ho, presensya ho ng Panginoon. Nagpe-perform ka dyan sa tumutugtog ka, kumakanta ka, pero kamusta ho yung buhay ho natin? Do we consider our lives worthy sa harapan ho ng Diyos? Are we living holy? Are we holy sa harapan ho ng Diyos? Namumuhay ka ba ng may kabanalan? It means hindi ho natin ina-acknowledge ang pagiging Diyos, pagiging Panginoon sa buhay ho natin kasi ikaw pa rin naman ang may control eh. Ano ang problema ho sa atin? Kasi ho ang kaligtasan, ang Panginoon ho, ang Diyos ho ay banal. Yung mga sa katabi mo, ang Diyos ay banal. Hindi ko ho sinasabi na pag ho na tumanggap ka sa Panginoon, kilala mo ang Panginoon, nakakilala ka sa Panginoon, magiging perfect na. Hindi, pero kailangan ho, totoo sa puso mo, totoo sa loob mo, na talagang kumilala ka ho sa Diyos. Meron hong spiritual na paglago. Meron hong pagsunod. Meron hong pagdamuhi. Meron hong repentance, pagsisisi ho sa dati nating buhay at hindi na ho natin babalakin ang buhay na makasalanan kasi binago ka na ho ng Diyos. Diba? Yan ho ang problema ho. Yun ho yung kaligtasan. Hindi lang basta nag-pray ka, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Amen. Ligtas na. Yun ho yun eh. Hindi ho. Kailangan ho. Kasunod ho. Kailangan ho. Meron hong pagsunod. Meron hong surrender. Totoong pagsuko ho ng buhay ho sa Panginoon. Diba? Parang, nakagawa ko ng nakagawa ko ng kasalanan. Magpa-pray na lang ulit ako ng accept ko ulit si Jesus Christ. Ganun ba? No? Grabe ho, sabi ho sa Luke 9 verse 23. Kasi kung totoo talagang sumampalataya ka, totoong tinanggap mo ang Panginoong Jesus, kinonfess mo ang Panginoong Jesus ay Diyos, meron ho surrender. Na Panginoon, hindi na ako. Nung kasunod sa buhay ko, ikaw na. Sabi ho sa Luke 9 verse 23. Pakinggan ho natin mabuti Ito ho yun. Kaya kung sinasabi mo na ikaw ay nakakilala sa Panginoon, baka naman hindi buong puso ang pagsampalataya ho natin. Kasi bakit? Ang buhay natin ganun pa din. Sabi niya, linaw ng salita ho ng Diyos. Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow. Grabe, no? Deny, take up his cross, and what? Follow. Ang totoong pagsampalataya, ang totoong pagtanggap sa Panginoon bilang Panginoon sa buhay po natin, meron hong pagdadanay ng sarili. It is Lord, mamumuhay ako ayon sa iyong kalooban. Take up your cross daily and follow Jesus Christ. Meron hong pagsunod. Nalulungkot lang sana naman makakilala talaga ang buhay ko sa Panginoon. Makakaawa ho ang ating lahat. Breaks my heart. Lord, hindi dahil Christian ang pamilya, Christian ang mga magulang, mga anak po natin, magiging Christian rin. Kailangan every luhod natin sila sa Panginoon. Nakakaawa ho ang mga kabataan ho ngayon. Sabi ko, kasi pakinggan ninyo mabuti. Kung talagang totoong nakakilala ka sa Panginoon, meron pong pagbabago talaga ng buhay eh. Sabi ho
sa James 2:17, ang pananampalatayang walang. Grabe no, ang bigat ho. Kaya kung sinasabi mong Christian ka, nakakilala ka sa Panginoon, sumasampalataya ka sa Panginoon, pero patuloy kang gumagawa ng hindi kalooban ng Diyos, ay magtanong ka sa Panginoon kung talagang Christian ka. Hindi ko sinasabing magiging perfect tayo, pero meron mong kaseryosohan sa pagsunod ho sa Diyos. Hindi ko sinasabing hindi ka na magkakamali, pero every time na magkakamali ka, meron nung sa loob mo na nagsusumigaw, Panginoon, mali. Babalik ka ho sa Diyos. Pag wala hong ganyan, tanong mo tayo sa Panginoon kung talagang toong tumanggap ka ho sa Panginoon. Sumampalataya ka ho sa Panginoon. Yun ang tanong mo sa atin eh. Alam mo natin ang kaligtasan ay by faith alone, in Christ alone. Wala tayong gagawin dyan. Pero may bunga ho yan. Pag ikaw ay totoong sumampalataya ho sa Panginoong Yesus, kasunod po niyan ay meron hong mga mabubuting gawa lalabas ho sa atin. Meron hong dahil niligtas ka, dahil totoong sumampalataya ka sa Panginoon, may bunga. Uulitin ko po. Akala ho ng marami sa atin, salvation is a momentary decision without life change. Hindi po. Ang totoong sumampalataya, ang totoong nanampalataya ng buong puso sa Panginoon at kinonfess na siya'y Panginoon, na siya ay Diyos, mayroon hong pagbabago. May bunga ho tayong makikita. Kamusta ho ang inyong buhay may asawa? Kamusta po ang inyong pamilya? Kamusta ang mga anak mo? Nababantayan niyo po ba yung mga pinupost sa FB ho natin? Diba? Talagang totoong nananampalataya ka sa Panginoon. Hindi ka talaga, hindi ka makakatagal na wala ho sa kalooban ng Diyos. Kung talagang totoong nananampalataya ka ho sa Panginoon, hindi ka ho makakatagal. Hindi ho kaya ng dibdib mo na mamuhay ho sa pagkakasala. Sabi ho dyan, balik ho tayo. Ano daw yung pananampalatayanan natin? Ano po sabi dyan? Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at kung puso kang sumasampalataya, na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Napakahalaga po nito na ang kailangan ho nating paniwalaan na ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay. This is very important. Napakahalaga po nito. Kasi kung hindi po nabuhay ang Panginoong Jesus, wala ho, defeated po. Diba? Wala. Hindi ho nagtagumpay ang Panginoong Jesus. So, napakahalaga. Sabi dyan, at buong puso kang sumasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos. Okay, marami yung naniniwala sa Panginoon. Pag tinanong mo, naniniwala ka sa Diyos? Oo. Sabi ko nga sa inyo, kahit mga demonyo na nananampalataya, naniniwala sa Diyos eh. Kaya lang, ang problema sa kanila, ayaw ho nila na isurrender ho sa Panginoon ang lahat. Gusto nila, sila pa rin yung mag-control sa buhay ho nila. Marami ho sa atin ang ganyan. At ito, marami ho sa atin, pag tinanong, marami ho sa atin, maraming tao ngayon, pag tinanong ko, naniniwala ka sa Diyos o naniniwala ako? Kaya lang, sinong Diyos ang pinaniniwalaan mo? Ang Diyos bang pinaniniwalaan mo ay ang Diyos na muling nabuhay, namatay at muling nabuhay? Yun ho ang tanong. O every year, namamatay yung Diyos na pinaniniwalaan mo. Kasi kung wala hong resurrection, walang kasaysayan ho yung krus. Yung ginawa ho ng Panginoong Hesus sa krus. At kung hindi ho nabuhay ang Panginoong Hesus, salvation would be impossible. Kaya dapat alam po natin bakit ho, ano ho yung pananampalatayanan natin, sino yung pananampalatayanan po natin. Unawaan po natin, okay? Kaya po, sabi dyan, that if you confess with your mouth that Jesus is Lord. Ulitin ho natin, confess. Pag sinabi ho natin confession, ano ba yung i-confess natin? Sabi ho, when we say confession, ay, siyempre ho, paniniwalaan po natin, tatanggapin po natin kung ano yung sinasabi ho ng Diyos sa Panginoong Yesus, that He is Lord, He is sovereign, He is King. Yung word na confess dyan is saying the same thing. Ano po yung same thing? To say the same thing. It means agreeing with what God says about Jesus. Ano ba yung sinasabi ho ng Diyos sa Panginoong Yesus? Na siya ay Diyos, na siya ay sovereign, na siya ay hari ng mga hari. Unawain po natin po yun. Kailangan po natin, pag sinabi natin Jesus is Lord, sabi mo sa katabi mo, hindi na ikaw ang masusunod.
Sabihin mo ulit, hindi na ikaw ang masusunod. Hindi na ikaw magkokontrol ng buhay mo. Ang tanong ho sa atin, sino ang nagkokontrol ng buhay ho natin ngayon? Sino ang nagkokontrol ng pamilya natin? Sino ang nagkokontrol ng negosyo ho natin? Sino ang nagkokontrol sa trabaho ho natin, sa mga ginagawa po natin? Tayo pa rin. Nasaan ho yung kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya. Pag sinabi ho natin Jesus as Lord means submitting to His authority. Sabihin ho natin authority. Diba? Sabihin ho natin, Panginoon, my life belongs to you. It means saying po, Panginoon, ikaw na po ang manguna sa buhay ko. Sa pangarap ko, Panginoon, ikaw na. Sa negosyo ko, ikaw na. Sa pamilya ko, Panginoon, ikaw na. Sa buhay naming mag-asawa, ikaw na. Problema ko sa atin, gumagawa tayo na sarili nating paraan. Diba? Yung trabaho ka ng trabaho, pati sante, ginagawa mo na, nagtatrabaho ka pa rin. Pero, kulang pa rin. Lalo kang nawalan. Pero nung ipinagkatiwala mo sa Panginoon, Panginoon, bahala ka na, ikaw na. Diba? Gagawin ko, Panginoon, yung pinapagawa mo, bahala ka na sa buhay namin, sa kinabukasan namin, sa pang-araw-araw namin. Doon, nagpo-provide ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, hayaan mo na ang Panginoon ang pagkontrol ng buhay mo. Ano ang ayaw ho natin na ang Diyos po ang maghari at mag-rule po at manguna po sa buhay ho natin. Gusto lang ho natin eternal life, ang gusto lang ho natin forgiveness, pero yung pagiging Diyos, ang Panginoon sa ating buhay, ayaw ho natin. Sabi ho sa Matthew 19, verse 16 to 30. Basahin ko lamang po ha. Mahalaga po ito. Matthew 16, sabi po dyan, so pinapakita ho natin kung talagang totoong sumasampalataya ho tayo sa Panginoon, wag ho natin i-reject ang pagiging Panginoon sa buhay po natin. Wag ho natin i-reject ang Lordship ng Diyos sa buhay po natin. Okay, sabi dyan, may isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang dapat kong gawin upang malaman ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ko tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti, ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang kautusan ng Diyos. Alin sa mga iyon, tugon niya. Grabe ho yun, mayaman na mayaman ho siya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, igalang mo ang iyong ama't ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupad ko na po ang lahat ng iyan. Grabe, no? Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Inuulit ko, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Sinabi ng binata, tinutupad ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. So anong problema? Ito ho tayo minsan. Gusto lang ho natin ang kaligtasan, gusto lang ho natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan, but we reject the Lordship of Jesus Christ in our lives. So ang problema ho nung mayaman nagagawa niya nga daw yung 10 utos, kaya lang sinabi ho ng Panginoon, pagbili mo ang iyong ari-arian. Hindi na ho kayang mag-submit ho sa Diyos. Yan ho ang problema ho natin. Nung sinabi ho ng Panginoon, follow me, hindi na ho makasunod. Kasi may mga bagay na hindi kayang ibigay, may mga bagay na hindi kayang isuko sa harapan ho ng Diyos. Yun ho ang problema ho natin. Lordship. Sabihin ho natin, Lordship.
Sabi ho sa Matthew 8:21 to 22. Pakinggan ho natin. Di ba sabi ho dyan, ito yung kwento. Sabi ho, pwede po bang ipalibing ko muna ang aking mga magulang? Alam niyo, ang pagsunod ho sa Panginoon, ang totoong pagsampalataya sa Panginoon, may bunga ho ng pagsunod ho sa kung ano pong nais ng Diyos sa buhay po natin. Totoong pagsampalataya ho sa Panginoon, kung totoong sumampalataya tayo, kinikilala natin na tayo ay Christian, meron hong bunga ng pagtalikod sa mga bagay na nagiging hadlang po para hindi ho natin totoong maranasan po ang Panginoon sa buhay ho natin. Another of the disciples said to him, Lord, let me first go and bury my father. And Jesus said to him, follow me and leave the dead to bury their own dead. Yung comfort, hayaan mo na, hindi ho makasunod. Bakit? Kasi ayaw mo na ang gusto ang mag-control sa buhay po niya. Minsan ganyan tayo eh. Ano kayo sa akin? Ano yung mga bagay na hindi nyo kaya hong yung totally ibigay ho sa Diyos? Kasi ho, ito, comfort na nasa pamilya, yung comfort na marami ka hong worldly materials, ayaw niyang iwanan yun eh. Totoong pagkilala. Tingin nyo kayo sa akin, ito lang, simple lang. Simple lang to. Huwag na ho nating palalimin. Talagang totoong sumasampalataya ka sa Panginoon. Dapat ho may bunga, itong pagsuko. Kung naiintindihan po natin yan, yung totoong pag-surrender ho sa Panginoon. Nawaan ho natin kung talagang totoong sumasampalataya ka, mayroon hong do not reject the Lordship of Jesus Christ in your life, in every aspect of your life. Do not reject the Lordship of Jesus Christ sa trabaho mo, sa relationship mo. Do not reject the Lordship of Jesus Christ. Ito ho yun eh. This is the call for us. Ito ho yung nilalakbay ho natin. Sabi ho natin, wilderness, sign ng wilderness, sobrang komportable nyo naman lahat eh. Ito yung wilderness. It means, pakita nga natin sir, para lang umaunawaan ng lahat. Sabi ho natin, wilder means stepping out of our comfort zone in order to follow God more fully. Kaya ito nga yung sinasabi ho natin eh, ang totoong pagsampalataya at pagkilala sa Panginoon, hindi nagtatapos sa pag-iyak, hindi nagtatapos sa pagtaas-taas ng kamay, hindi nagtatapos sa pagsigaw-sigaw sa kanta, paghali-hallelujah. You need to step out of your comfort zone. Yan ho, ang tawag sa atin, yung magsakripisyo ka. Sabi ko nga sa isang ginagalang kita, ikaw ang kakatagpuin ko sa lugar na yon. This is my worship for you. Yan ho, ang tawag ho sa atin ngayon. Sabi ho ay, basahin ko lang po ano, it calls us back because we have drifted over 23 years. It is easy to fall in love with the blessings of God. The call back is reminded that our true home isn't in our comfort or our traditions. Our true home is in His presence. Nasa presensya po ng Panginoon, ang totoong tahanan po natin. Ang question for us is, ang totoong pagsampalataya mo ba sa Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Ibinabalik ka ba sa kanyang presensya? Ibinabalik ka ba sa totoong tahanan ho, which is the presence of God? The wilderness isn't calling us to a new God. Hindi ho. He is the same God today, tomorrow, yesterday, today, and tomorrow. Di po nagbabago ang Diyos. The wilderness isn't calling us to a new God. It is calling us back to the original fire. The raw, desperate, nothing but you, faith that started the journey 23 years ago. Alam mo, ito ho yun. Iniiyak ko sa Panginoon eh. Sabi ko, Lord, sana sa susunod na 20 years, yung mga kabataan na nandito, yung mga anak ko natin, maranasan ho nila talaga yung totoong presensya ho ng Panginoon. Kasi kung meron pong apoy na nagpatapang po sa amin, kung may apoy po na nagsulong po sa amin para ho kami sumunod sa aming tawag, iwanan po ang pamilya namin, iwanan po ang pangarap po namin. Wala pong iba kundi ang pagkilala po namin sa Panginoon, ang totoong pagsampalataya po namin sa Panginoon. Wala na pong iba.
Dahil alam namin na ang Panginoong Jesus ay namatay at muling nabuhay at yung ginawa niya sa krus sapat na para kami ay sumunod, para gawin ang tawag niya. Wala kaming ibang baon. Hindi po galing namin, hindi dahil galing kami sa ganitong eskwelahan, dahil ganito kami, galing kami sa Manila, hindi ho ang tanging baon po namin. Yung pagkilala at pagsampalataya po namin sa Panginoon, yung pagkilala po namin sa Panginoong Jesus ng Biblia. Sana maranasan po ninyo yan. Kung totoong sumasampalataya po tayo sa Panginoon, how desperate you are sa ating pong relasyon po sa Panginoon, sa ating pong pananampalataya sa Panginoon. The wilderness is a place of stripping on the pavement, normal life. We define ourselves by our titles, our roles, and our successes. The wilderness calls us to a place where those things don't matter. It calls us back to our primal identity as children of God. Sana ho bumalik po tayo. This is the wilderness. Sabi ko, Panginoon, as a church, ibalik mo po kami dito. Kung totoong sumasampalataya po tayo sa Panginoon, baka ang tagal mo ng Christian, naging normal na lang sa'yo ang pag-attend, naging normal na lang sa'yo ang iyong spiritual life. Wala na hong pagtitake ng risk sa atin ng pananampalataya. Sana, Lord, maranasan po ng bawat isa ang wilderness. Ito yun. It calls us back to hunger. It calls us back to thirst. It calls us back to dependence na, Lord, suko na ako. Hindi, ikaw na. Wala akong ibang pinanghahawakan. Wala akong ibang inaasahan. Ikaw lang, Panginoon. Basta po tayo. Kamusta po ang bawat isa ho sa atin? Sana ho ang totoong pagsampalataya po, ito ho yun, dalhin po tayo muli. Andahin po natin, wala tayong ibang kailangan, kundi ang Panginoon lang talaga. Naiyak po ako sa Panginoon na sabi ko nga sana, maranasan po talaga ng bawat isa ang totoong, maunawaan po natin ang totoong kaligtasan po ng Panginoon, kung ano pong ginawa ho ng Panginoong Jesus sa krus, po. So ang paraan po, sabi ho natin, ipapahayag ng iyong pag-ibig na si Jesus ay Panginoon na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So, makikita ho natin, pananampalataya ho sa puso. Hindi ito isang simpleng paniniwala lamang sa isip. Hindi ito parang alam mo lang na isang impormasyon. Ang tunay na pananampalataya ay galing sa kaibuturan ng puso. Ito ay buong pagtitiwala kay Jesus bilang iyong tagapagligtas. At sabi ho natin ay papahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon. Ang salitang Panginoon ay nangangahulugan ng hari, pinuno at may authority sa buhay po natin. Nawain ho natin, hindi na po tayo ang may control. Si Kristo na po ang may control sa ating buhay. Tanong po sa atin ngayong hapon ay, sumasampalataya po ba talaga tayo ng buong puso? Kinikilala po ba natin ang Panginoon sa ating buhay? May nagpasa po sa akin, kaibigan ko po. Ito ho yung mga kaibigan ho natin na naabot ho ng ating online. Lalo na ho nung pandemic. Sabi niya sa akin, Sora Rosel, basahin mo to, nakita daw niyo po. Sino nakakilala kay Barbie Almalbis? Yung mga mahilig sa banda. Nung college po ako, nag-concert po sila sa school namin. Grabe, tuwang-tuwa po ako. Kasi gustong-gusto ko po yung banda nila. Sabi niya, ito yung realization niya. Sabi niya, hindi pala kayang punuin ang career, relationships o music ang puso kung wala ang, maaaring lahat sa atin ay maaaring komportable ka, may pera ka, maayos yung trabaho mo, maayos ang inyong buhay as family, wala kayong pinoproblema sa buhay. Pero hindi ho yun ang tawag ho sa atin eh. Sabi ho ng Panginoon, para marinig ho natin ng malinaw na malinaw ang tinig ng Diyos. Kailangan ho, dumako ho tayo doon sa wilderness. At sabi nga po ni Barbie Almalbis, hindi pala kayang punuin ang career, relationships o music ang puso kung wala ang Diyos. Mga bagay ho sa puso ho natin na wala hong ibang makapagpupuno kundi ang Panginoon lang. At iiwanan ko po sa bawat isa ho sa atin. Sa atin pong natutunan po, you can believe about Jesus in your mind and still be lost. But when you believe in your heart and surrender to Him as Lord, salvation begins. Ulitin ko po.
You can believe about Jesus in your mind and still be lost. Diba? Pwede mong paniwalaan na ang Panginoong Jesus ay namatay, muling nabuhay. Ang Panginoon ay anak ng Diyos, ang Panginoon ay Diyos, pero di ka pa rin ligtas. But when you believe in your heart and surrender to Him as Lord, salvation begins. Kailangan ho may totoong pagsampalataya. Kailangan po ay yung giging Panginoon sa buhay po natin. Hindi po natin yan nire-reject. Alam niyo ho, ang totoong sumasampalataya ho sa Panginoon, uulitin ko po, totoong kumikilala ho sa Panginoon, meron pong pagsunod, meron pong surrender, at buong pagtitiwala sa Panginoon na siya na po ang may control sa ating buhay. Ilang linggo na po natin kinakanta po ang awit na to. Nagiging totoo ba to sa ating puso? Totoong pagsampalataya po ay, sabi ko ho sa inyo, ay meron hong totoong pagsuko ng buhay. Na Lord, ikaw na po ang mag-control sa buhay ko, sa pangarap ko, sa pag-aaral ko. Diba yung kung talagang ang Panginoon ang kinikilala mong Panginoon sa buhay mo, sa pag-aaral mo, dapat Panginoon ang may control eh. Parang kung mayroon ka pong gagawin ng Sunday, alam mo na yun, Lord, Sunday, pagsamba namin sa'yo eh. So gagawin mo, magsasakripisyo ka na hindi po maapektuhan yung Sunday. Naunawaan mo yung araw ho na kung saan sasamba ka at gagawin mo ho yung panawagan mo sa Panginoon. Ngayon pong hapon, sana ho magkaroon po talaga tayo ho ng totoong pagbibigay ho ng buhay ho sa Panginoon. Tayo pong lahat ay, ngayon pong hapon, bago po tayo magtapos, nais ko po hilingin ang bawat isa na tayo po yumuko. Huwag po nating intindihin ang ating mga katabi, tayo lang po ay manatili pong nakapikit. This is the time of your personal, ito po ay inyo pong oras ang personal na pakikipag-usap sa Diyos. Habang tayo po ay nakayuko, nakapikit, tanungin po natin ang ating sarili. Kung tayo po ay haharap sa Diyos ngayon, sigurado ba tayo na tayo po ay ligtas? Hindi dahil nagsisimba ka, hindi dahil mabuti kang tao, kundi dahil tunay kang sumasampalataya sa Panginoong Jesus ng Biblia. Gusto ko pong maunawaan po ng bawat isa na ang kaligtasan po ay hindi laro. Ito ay isang sapin po ng pagkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Kaya po, maaari po ang iba ho sa atin. Alam na ho yung naniniwala ka na ang Panginoong Jesus ay namatay para sa kasalanan natin. Alam mo na siya ay muling nabuhay. Alam mo na siya lamang ang tagapagligtas. Pero ang tanong, ibinigay mo ba ng totohanan ang buhay mo sa Kanya? Kaya po ngayong hapon, nais ko po na tayo po ay magkaroon po ng totoong pagsuko ng ating buhay sa Panginoon. Na Panginoon, sa mga panahong ito, mga nagdaang taon, ikaw lagi ang may kontrol ng buhay mo. Hayaan mo na ang Panginoon po, ang maging Panginoon, magkontrol ng buhay mo ngayon. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, tayo po'y umawit nang mayroon pong pagsusuko. Huwag po muna nating intindihin ang ating mga katabi. Awitin po natin sa Panginoon ang awit na to. Sa hamon na sa krus, doon na nagsimula ang lahat. Sa aking kabutihan, kundi sa biyaya mong tapat. Dugo ni Kristo ang nagligtas sa pusong patay sa sala. Ako'y tinawag mula sa dilim, sa buhay na may pag-asa. Dahil ako'y tinubos na,
Ang buhay ko'y sa iyo na. Ito ang taon ng pagsuko. Kay Kristo ang buong buhay ko. Isang buhay na handog, banal sa'yo'y kalugod-lugod. Hindi para kitain ang iyong pag-ibig, kundi dahil ito'y tinanggap ko na. Binabago ng Espiritu ng Diyos. Ito ang taon ng pagsuko. Binabago mo ang isip ko sa liwanag ng iyong salita. Hindi na ayon sa mundong ito, kundi sa kalooban ng Ama. Sa katawan ni Kristo ako'y bahagi, tinawag upang magmahal. Maglingkod ng may kababaang loob, sa lakas na ikaw ang nagbigay. Sa pag-asa'y matitiis, sa panalangin ay tapat. Dahil si Kristo aking lakas. Ito ang taon ng pagsuko. Kay Kristo ang buong buhay ko. Isang buhay na handog, banal sa'yo.
ngayon at magpakailanman. Aming Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa ginawa po ng Panginoong Yesus sa krus. Salamat po sa pagliligtas po sa amin. Ngunit Panginoon, hindi sapat na kami po ay ligtas lamang. Hindi sapat na alam po namin na kami po ay may buhay na walang hanggan, Panginoon Ama. Bilang mga totoong sumasampalataya sa iyo, aming Diyos. Bilang mga totoong nakakilala sa iyo, aming Amang Banal. Lord, dalhin mo kami, Panginoon, Ama, sa ilang. Dalhin mo kami sa wilderness nang marinig po namin ang malinaw ang iyong tinig, O God. Tinig, Panginoon, na nagsasabi po sa amin na patuloy kaming magutom sa iyo, aming Ama. Tinig na nagsasabi po sa amin, O God, na patuloy kaming mauuhaw sa iyo, Panginoon. Tinig na nagsasabi, O Diyos, Panginoon, Ama, na ikaw, Panginoon, ang aming Panginoon, ay may hawak ng aming buhay, may kontrol ng lahat po sa amin. Tinig na nagsasabi po sa amin na kami humakbang, Panginoon, sa pagsunod. Panginoon, Ama, humakbang, Panginoon, Ama, sa panawag amin. Humakbang, Panginoon, na magkaroon po kami, Panginoon, ng tapang, Panginoon, Ama, na talikuran ng mga bagay na hindi mo kalooban, aming Amang Banal. Tinig na nagsasabi po, our true home is in your presence, O God, aming Amang Banal. Maranasan ka namin ang totohanan sa aming buhay, aming Ama. Na hindi lamang po kami, baka po kami sobrang komportable na sa aming pananampalataya, sa aming pagkilala sa inyo, na nagiging ordinary na lamang po ang bawat araw, Panginoon, aming Ama. Aaten kami pag Sunday uuwi. Babalik ng Sunday, makikinig uuwi. Panginoon Ama. Panginoon, ang mga kabataan po namin, mahabag po kayo, aming Amang Banal. Nawa po, Panginoon, maunawaan po nila, Panginoon, Ama, kung paano ang isang musa na uuhaw sa tubig, ganun din po ang aming kaluluwa, aming Ama, na uuhaw sa inyo, na kami mamamatay kung wala ka, aming Amang Banal. Lord, iparanas mo ito, paunawa mo ito sa lahat, aming Ama. For the next 20 years, Panginoon, Ama, ng The Avenue, Panginoon, ito po ang aming nais. Hindi lamang po maging palabas ang lahat ng aming ginagawa, Panginoon, kundi magkaroon po ng lalim, Ama. Panginoon, alisin mo kami, Panginoon, sa aming mga komportableng kalagayan, aming Ama. Nang patuloy naming maranasan ang kadakilaan mo, Panginoon. Patuloy naming maranasan, Panginoon Ama, ang iyong pagsama, Panginoon Ama, sa pangalan po ng Panginoong Jesusugan. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Salamat po sa lakbayan na ibinigay mo po sa amin.
Hayaan po ninyo, Panginoon, na patuloy kang manguna, Panginoon Ama, sa amin pong anniversary this coming March 29, Panginoon. Magpakilala ka, Panginoon, sa lahat ng dadalhin mo sa lugar na yun. Maranasan ka, Panginoon. At sa lahat po, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon, ang apoy, Panginoon, Ama. Ang totoong, Panginoon, pagiging basag sa iyong harapan ay maranasan po namin sa araw na yun. Sa pangalan po ng Panginoong Susukat. Maraming salamat po. Po namin, aming Ama. Sinasamba ka po namin. Dinadakila ka po namin, Panginoon. Mabuti po kayo. Po kayo, aming Ama. Wala po kayong katulad, Panginoon. Salamat po sa inyo po. Panginoon Ama, sa iyo po namin, Panginoon, binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila. Panginoon Ama, sa tanging pangalan po ng Panginoon Jesus, na aming pong tagapagligtas. Amen at amen.